Breaking news, kahit na may ceasefire ang Israel at Hezbollah, pero mga kaibigan, nagsagawa ng isang matinding airstrike ang Israel sa southern Lebanon. Sa nasabing pag-atake, ayon sa ulat, 300 sa mga sasakyan ang nawasak kasama na ang bulldozer. At sa naturang pag-atake ng Israel, 2 Lebanese ang kumpirmadong nasawi, 6 na mga Syrian at marami ang sugatan. Pero sa naturang pag-atake, inamin kaya ito ng Israel? Ano naman ang sabi ng presidente ng Lebanon na si Joseph Aoun? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit na channel na ito. At dahil nandito ka na rin lang naman, samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta ang inyong araw ng linggo? Ngayon ay October 12, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong ginawang pag-atake ng Israel sa Lebanon. Kahit pa namamayagpag ngayon ang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas. At alam din ng buong mundo na ang Israel at Hezbollah ay merong ceasefire. Pero sa loob ng ceasefire ng Israel at ng Hezbollah, maraming mga ginawang pag-atake ang Israel sa kadahilanan na sinuway di umano ng Hezbollah ang kanilang agreement. Pero sa pagkakataong ito mga kaibigan, muling inatake ng Israel ang southern Lebanon. Ano kaya ang dahilan? Tama ang inyong narinig sa ating intro mga kaibigan. Nasa naturang pag-atake ng Israel, 2 Lebanese ang kumpirmadong nasawi. Merong 6 na Syrian at marami ang sugatan sa naturang pag-atake. Idagdag mo pa riyan mga kaibigan ang nasabing 300 mga sasakyan ang napulbos dahil sa airstrike ng Israel kasamang nasira ang bulldozer ng Lebanon. Pero sa tanong na kung ang Israel ay umamin ba sa naturang pag-atake, nako, hindi nagpatumpik-tumpik ang Israel at talagang inamin na nagsagawa nga sila ng pag-atake. Hindi katulad ng mga nakaraang pag-atake na tila itinatanggi pa ito. Pero sa pagkakataong ito, taas noong inangkin ng Israel ang kanilang pag-atake sa southern part of Lebanon. Matapos ang naturang pag-atake, agad na nagsalita ang Israeli military at ayon sa kanila, airstrike ang kanilang ginawang pag-atake sa southern Lebanon. Gumamit ito ng kanilang mga drones at artillery. Ayon sa Israeli military, hindi raw disgrasya ang naturang pag-atake, kundi talagang target nito ang 6 na heavy machinery ng Lebanon. At ang naturang mga lugar na mga kaibigan na inatake ng Israel ay kinokontrol ito ngayon ng Hezbollah. Nagtatayo sila ng infrastructure sa naturang lugar, maging mga private na residence ay inaagaw ng Hezbollah at dito ay ginagawa itong kota ng militanteng grupo. At ayon sa military ng Israel, kaya hindi sila nagdalawang isip na atakehin ito, hindi raw sila papayag na muling magpalakas ang Hezbollah. Hindi raw sila papayag na muling makapag-imbak ng armas ang militanteng grupo sa southern Lebanon na siya namang malapit sa border ng Israel. At ayon sa ulat, hindi basta-basta ang pag-ataking ito. Malaki ang pag-ataking ito. Hindi rin isang lugar ang ginawang pag-atake ng Israel, kundi maraming lugar sa southern part of Lebanon ang inatake ng Israel. Dahil nga, dito ay muling naggugrupo ang Hezbollah at isa sa mga lugar na tinarget ng Israel ay ang Al-Maseli. Ayon sa ulat ng Anadolu Agency ay wasak na wasak ito. Iniwan din ang maraming mga infrastructures na sunog at hindi na maitsura. Ang larawan na inyong nakikita ay ang aktual na footage na inilabas ng Israel. Ito mga kaibigan ay sanhi ng kanilang pag-atake.
makapal na usok ang nakita. Ayon pa nga sa ulat ng Anadolu Agency na sa naturang pag-atake ng Israel ay milyong-milyong dolyar ang na-damage o halaga ng pinsala. Marami ang mga nagtatanong, paano nalalaman ng Israel ang galawan sa loob ng Lebanon? Meron daw bang mga tao ang Israel sa loob ng naturang bansa? Pero ang sagot sa katanungan na yan, tama. Sabagat ang Israel mga kaibigan ay nagpapakalat ng maraming mga tauhan. Under sila ng tinatawag na intelligence agency ng Israel. At katunayan mga kaibigan, sa Lebanon, merong 30 tao ang inaresto. At ang naturang 30 tao na inaresto, ito mga kaibigan ay allegedly nagbibigay ng information para sa Israel. Ibig sabihin ay nag-iispiya ito para sa kapakanan ng Israel kung ano ang nangyayari sa loob ng Lebanon. At ang minamanmanan nito ay ang mga militanting grupo gaya nga ng Hezbollah na kung saan walang ibang gawa kundi ang atakihin o sirain ang Israel. Ginagastuhan ito ng Israel. Milyong-milyong dolyar ang kanilang inilalaan. Marami ang mga nagsasabi na kaya madaling natutunton ng Israel ang kanilang mga target. Dahil sa operasyon na ito, dahil ang kanilang gobyerno ay talagang naglaan ng budget para sa kanilang intelligence. Ngayon, sa mga pag-atake ng Israel na isinasagawa sa loob ng Lebanon, marami ang mga kumukundina. May mga nagsasabi na ang Israel ay nag-violate sa kanilang agreement o sa kanilang napagkasunduan kasi bago pa man mga kaibigan nagkaroon ng ceasefire ang Israel at Lebanon ay meron silang agreement. Ngayon, ayon sa mga nagsasabi na ang Israel daw ay nag-violate, binabaliktad ito ng Israel. Wala raw ibang nagbabiolate kundi ang Hezbollah. Kaya lang daw nagsasagawa ng pag-atake ang Israel, ito ay dahil sa hindi sinusunod ng Hezbollah ang kanilang napagkasunduan. Isa sa mga napagkasunduan ng Israel at Hezbollah, ititigil na ng Hezbollah ang kanilang pagre-regroup sa loob ng Lebanon. Ititigil na rin nila ang paggawa ng mga infrastructures para gawing command post ng Hezbollah. Pero siya namang ginagawa ngayon ng Hezbollah. Kaya hindi naman nagdadalawang isip ang Israel na ito ay sirain. Kaya inaatake ito ng puwersa ng Israel. Kaya marami ang mga nagsasabi na kung ganito palagi ang gagawin ng magkabilang panig, ng Hezbollah man o kahit ng Hamas, ay masasabi natin na wala talagang katapusan ang kaguluhan sa lugar na ito. Dahil ganun din ang Israel, every time na sila ay aatakihin o hindi sundin ang kanilang agreement ay gumagawa ng pag-atake ang Israel. Nako, matindi ito. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, karapat-dapat lang ba na atakihin ng Israel ang mga nagba-violate sa kanilang agreement o ito talaga mga kaibigan ay isang kalabisan? Ipaalam ang inyong mga komento at opinyon dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. Sana ay na-inform kita. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!